Nag-meeting kami dito sa Opus. Kakain tayo sa baba. Sa may Mercato Central dun sa food court sa labas. Ngayon na late ba, Mag? Ano oras ba call time? 3:30. Hindi kaso late kasi magbubukas yung Mercato. Kaya nagpa-late na lang. So may kainan dito sa may bandang Opus Mall. Pinakabagong mall to sa Pasig. Napakaganda, marami pang sarado guys. Kami ang magbubukas ngayon. Sarap ba doon? Nakapunta ka na yata doon? Yes, ang gusto ko doon is yung mga... Grabe, ang sarap. Wala pa. Wala pa pala. Meron ako doon nakain yung parang umuusok. Uy, apoy. Parang butche. Sige, sumuusok na yung ulo. Tinan mo. Guys, sasamahan nyo kami. Masaya itong araw na to. Eto na at naglalakad na tayo bago bumagyo. Uy, kumikidla. Okay ba kung maligo ako sa ulan? Pwede. Para hindi halata yung mga luha. Tama. Maganda dito, no? Ganda mag-jogging, maglakad-lakad, mag-isip-isip, magmuni-muni. Pag ba ex, dapat bang naapektuhan ka pa sa ginagawa ng ex mo din? Hindi na. Wala kang pakialam maapektuhan ka basta huwag kang makikialam. Aray! Kasi ex na. Oh, so madilim. Pre, tingnan mo, meron silang binhi. Okay makipag-date dito, pre? Oo naman. Korean street food. Meron silang basad juice. Organic juice. Ay, ito. Baka gusto nyo dito. Hungarian, mga pare. Hungarian with rice. Oh my God. Ako dito ako isa. Gin ako dito. Japanese overload, oh. Aray. Korean bomb. Turkish explosion. New York blast. Magkano, ma'am? So, 600. So meron dito drinks din. For heaven's sake. Mga fresh fruits. Magkano po per ano nyo? Sa juice po, meron kami 70. Sa shake po, sir, 100, 120, 180. Ano yan, ma'am? Talagang fruits talaga yan, ma'am? Yung halo namin dyan, sugar lang. Sugar. But for heaven's sake, ma'am? Kapag ininom nyo, parang nasa heaven. Sige, ako order ako isang fresh avocado juice. Tatlo mo natin. Magkano po total, ma'am? 370. Tsaka guys, may ano dito, soccer field do sa likod, parang sa BGC. So ayan, nakabili na ng mga drinks. Dami, oh. Kasi nakakauhaw dito eh. Tingnan natin tayo isang side. Sikit, wala pang pagkain. Ayaw niya daw. Ayaw mo? Ay, hindi. Ang akin, na may shades. May salamin na. Ano tawag dyan? Pusit. Butterfly sweet. Isa pong Parmesan cheese. Uy. Magkano yun pare? 145. Ragran. Bagong luto lang po yan. Napaso si ate oh. Uy. Eto na, nakabili na ako ng kawakin. Alam nyo guys, parang hindi uulan. Parang babagyo. Bahagyang may pag-ulan dito sa may bandang Pasig. Ito si Kuya, parang na-stranded. Itatanungin natin. Kuya, ilang araw na kayo na-stranded dito? 3 days na ako nandito. Ang tagal nyo na sir Ram. Ano po ba nangyari? Bakit kayo na-stranded? Kasi chinat niya ako eh. Sabi niya dito daw kami magkita. Hanggang ngayon, di pa rin kayo sinisipot. Isipot. Hanggang kailan po kayo maghihintay sir? Hanggat kaya ko. Uy, parang yung kakilala niyo po ba yan? So dumating na yung mga pagkain. Ano tayo magagawa? Tuloy lang. Tuloy lang ang biyahe ng buhay. Ayan, ang sarap. Yung mo naman Korean bomb. Ay. Oh, so ano yung mga in-order natin? Turkish, New York, Korean bomb. Sa akin, butterfly squid. Tapos umorder pa kayo ng ano? Magnet. Okay, tikman na natin. Saka ano to? Chicken na Max style. Kano isa nito? 149. Tapos may parating pa kayo. Mga problema. Game na nga. Uy, lalaban naman eh. Tingnan nyo natin. Uy. Nakain ah. Ngayong araw bali kumain to. Uy. Pero ang sarap ng Turkish bomb. Magkano isa nito? 150? 120 lang, no? Yung mga drinks nyo magkano isa? 90? 90. Congrats pala, pre, ha? 30K. Uy, paramdam mo naman. Ngayon nga daw eh. Be, tigi-tigi sa kayong otap. Masarap yung in-order nyo, Migo. Ang sarap, pre. Paubos na. Oh, bagnet. Kailan ba kayo uling naligo sa ulan? Matagal na. Mga 2021. Kasama ko anak ko. Consider ba yung inabutan ng ulan? So no choice, naligo na lang. Consider yun, hindi ka masaya. Masaya ako nun, pre. Nabutan ka eh. Hindi. Gutot sagot, di naman ikaw. Nabutan ka eh. Di mo gusto eh. So, wala kang choice. Okay lang ba yun? Di ka masaya. Naligo ka pa rin sa ulan. Ang laki ng problema mo. Para kang yung yung sinong mananalo, isang daang tao o kaya yung isang gorilla. Sa tingin nyo muna kayo, pre. 100 na normal na tao versus gorilla. Sa akin kung normal na tao, hindi kaya ng 100 yun. Kung magkakaroon sila siguro ng teamwork, pwede. So may training yun. Ikaw, Pi. Sa 100? Tao. Nagbago na kayo ah. Pero nakapag-research na ako eh. Pre, alam mo ba, merong record. Pumatay ang leopard ng isang silverback gorilla. Tapos meron din sa record na isang tao pumatay mag-isa ng leopard. Ibig sabihin, pre, kayang-kaya ng 100. Pero siyempre, may casualty pa rin. Pero maiba tayo, guys. Usapang suporta tayo.
Yan. Sa buhay, pre, ano mo masasabing nararamdaman mo yung suporta ng partner mo, pare? Yung pinaka halata agad yung pag sinusuportahan ka physically. Kunwari may sasalihan ka. Show up. So, pag nag-show up, Oo. ikaw, Pim, siya physical eh. Magbigay ka nung hindi pa nabibigay. Saan yung motor mo? Ganun. Ay, Maliban sa pag-uugas ng motor, mahilig yun bilan ako. Hindi, bilhan. Bilhan ng sosotin. kasi si Api pag trip niya, nasa labas siya, walang suot eh. Kasi nga gorilla eh. Hindi kasi pare, madalas kasi, suot ko nung high school, suot ko pa ngayon. Ikaw, Adrian, ano? Actually, lahat ng love language, it means support yun. Ikaw naman, pre. Pag support, kung ano yung kailangan mo, binibigay niya. Literal. Kung ano yung kulang mo, pupunan niya. Kapag nasisiraan ka ng loob, ay papaalala niya sa'yo kung sino ka na, oy, ganitong tao ka. Seriously speaking, ang impact ng babae sa lalaki, ang laki. Kahit anong ibulong mo dyan, talagang pagkatao mo magbabago. Naisipin mo nga, bibili ka lang sa labas, magpapaalam ka pa sa asawa mo eh. Di ba? Pero yung kunyari, layuan mo na yan, huwag mo nang samahan yung mga yan. O kaya, kunyari lang, may pambili na kayo ng lupa. Babe, bibilin ba natin tong lupa na to? Eh, kahit na alam mo logically sa'yo makakapag-invest ka, lalago. Pero sinabi ng partner mo pa rin na, kukonsider mo. Muna, bibili muna ako ng blower sa buhok. Sa'yo. Agree naman na wala, nasabi nyo na lahat eh. Ang support kasi tama nga yun eh. Minsan magiging selfless love. Mahirap siya gawin, pero kung yung partner mo kayang gawin yun, ibig sabihin, love nyo talaga. Minsan kasi, meron tayong mga bagay na kaya natin gawin, pero nakakalimutan natin kasi natatabunan tayo ng self-doubt. Ngayon, yung magandang partner para sa'yo is yung nakikita yung potential mo, yung naniniwala sa'yo. Kasi ang kagandahan kasi ng babae pag minsan kahit hindi mo kaya, pag sinabi niya, kaya mo eh. Di tsaka pag sinabi ng babae na isa ka pa talaga eh. Tsaka hindi mo makukuha yun sa parents, sa kapatid. Dun lang, no? May ganun. Iba yung impact, no? Kaya lang, iba din kapag negative, mas masakit. Kaya sinabi, wala kang kuwenta. Aray ko. Nare, sino ka ba? Yung mga ganun. What makes a good partner? Medyo guilty ako dyan ngayon eh. Kasi ako, parang nasa phase ako ngayon na grind talaga. So, malaking adjustment kung ako partner mo. Kasi wala akong wala akong time makipag-date, wala akong space sa isip ko. Bilang ko kaya siya ng ngayon. Kasi talagang 24/7, nakatuto ka sa laptop. Ngayon, what makes a good partner, at least for me, yung na-experience ko ngayon, ang laking adjustment. So, kung kaya nung partner mong mag-adjust and naiintindihan niya kung ba't mo yung ginagawa, Pero nire-reward mo siya. Also, yun nga, that vice versa pa rin. ang maganda sa amin, pre, masaya na siya nakasama ako. Pre, sobrang low standard, pre. Hindi namin need kumain sa labas. Sa ngayon, kasi ito naman sa akin. Kunyari, may Porsche na ako. Siyempre, muna siya? I-treat mo na siya. Kumbaga, yun naman yung pangako ko doon. Parang hirap ng sagutin. Parang mag-start dapat siya sa tanungin mo muna sarili mo kung good partner. Maganda rin yun. Kaso, what makes a good What makes a good partner? Siguro pagka para kayong team, as team kayo talaga kumita. Oo, yung nag-aaway kayo lagi. Hindi, pwedeng Nag-aaway nag-uusap. kayo Sa kasi, bagay. tsaka nyo ayusin sa dulo. Tama yun. Sabi nga nila, pre, kaya may problema kayo. Bago mo kausapin yung partner mo, kailangan, alam mo na yung gagawin. Alam mo na yung alam mo na yung solusyon doon. Pero parang ulan yan eh. Yung kulog tsaka yung kidlat. Pag pinagsama mo, Ang mahirap lang pag nag-argue, yung nagiging personalan na. Sa tingin mo, paano maiwasan yun? Practice din, tsaka intent. Magsa-start ka kagad sa relationship na may malasakit. Kasi dapat, pag mag-uusap kayo ng partner mo, ang pinaka-goal mo is magkaroon tayo ng mindset na ayoko masaktan yung partner ko. Mahirap yan pag isa lang talaga yung nakakaintindi. Di ba, kunyari, ikaw lang may alam nung technique kung paano. Mahirap yun mahirap ipaintindi yun, lalo na pag galit. Practice talaga, pre. Usap. Namumuna lang para mamahiyaan na lang. Para makasakit na lang eh. May ganun. May mga taong pag nanggigil kasi, yun yung goal na lang. Galing mo makipag-argue babanatan kita na matatalinhagang May mga tao kasing ini-ignore nila lahat ng mga totoo. Tapos minamanipulate nila yung katotohanan. Tapos pinapaniwala ka nila sa true salita na masama kang tao, na wala kang kwentang tao. sa totoo lang. Minsan maniniwala ka ngayon. So maliban sa hate, pare, ang tanong ko, paano mo masasabing ginagawa mong better yung life ng partner mo? Ako, ang ginagawa ko kasi talaga kung ano yung mali, pinag-uusapan namin. Talagang pinapaintindi ko sa kanya na ito hindi dapat ganito, dapat wag ganyan. Lagi kong inuulit-ulit hanggat hindi niya naiintindihan, pinaiintindi ko. Paano pag sinabi sa'yo, alam mo lahat? Nagmamarunong ka eh. Hindi, ang sagot ko niyan kasi, pag ginaganon ako, nakita niya to? Kunyari lang pag ginaganon. Hindi ka ginaganon, kunyari lang. Hindi, sinasabi niya sa akin yun. Kung gano'n. Hindi, totoo to. Ayos ko na rin
kaya ba? Talagang pinapaunawa ko sa kanya maigi na hindi ko alam lahat. Iniiwasan lang natin na mangyari yung Hindi dapat, oh. Minsan di naman yun about sa kung tama ba yung Oo. desisyon. Teka lang, minsan ano yan eh, papanindigan mo kasi yung desisyon nyo eh. Tsaka kung maniniwala ka sa desisyon ng partner mo, yun din eh. Kapag naman mali yung yung desisyon nyo, kayo naman naayos yun, kayo pa rin magkasama eh. Pag nag-exceed siya, hindi lang emotionally, pero financially. So, lahat naman tayo, hindi natin gusto yumaman, pero kahit papano, gusto rin natin na makaluwag-luwag ng konti sa buhay. If na-achieve yung dalawa yun, nang hindi kayo nagiging hindrance sa isa't isa, I think isang factor yun. Kasi at the end of the day, ang pag-aasawa or pagpa-partner, dyan ang ending yan eh. Sasampalin kayo ng buhay talaga eh. Bills, paano yung anak natin, paano ka, paano ako, yung itsura natin, paano natin alagaan. If at some point nababalance nyo, hindi mo kasi mapaperfect yan yung araw-araw, okay kayo. Tsaka paubayaan yan. Kasi may pangarap ka, may pangarap din siya. So, kahit at one step at a time, nadidiligan nyo yun. And nagbubunga kahit papaano. Tsaka huwag kayong bibilangan. Tanggapin mo kung sino yung partner mo. For example, yung partner mo isa artist. So, ikaw ba hanapan mo yung asawa mo na dapat stable? Kumbaga stable, may palaging ganun. Tama. Or hanapan mo ba siya ng dapat palaging eto ka dapat? Di ba hindi? Tutulungan mo siya, inspire mo siya, sabihin mo sa kanya, naniniwala sa kanya. Siguro, you can be honest to him na or to her na parang, medyo ganito na yung nangyayari sa'yo ha. Dapat ganun, tulungan. Dahil dyan, Uy, nalikan! Malaking bagay din yung kung paano ka mag-communicate. Lalo may mga taong hirap mag-communicate talaga. So effort din na aralin mo yung sarili mo paano ka mag-communicate ng mas. May tamang term eh. May magandang term, may hindi magandang term. Pinamahirap yun, kunyari, hindi yun yung dynamic nyo. Baga naging kayo ng hindi nga kayo tugma. Paano kaya talaga yun? No? wala yan. Hiwalay. Lalo pag hindi nakikinig sa'yo, walang bilib sa'yo, hindi ka nire-respeto, tapos very idealistic siya. Kapag hindi nasunod yung idea niya of something, tapos hindi ikaw yun, magre-resent siya sa'yo. Basta pare, lagi mong tatandaan, learn to appreciate every little things, ha? So bago dyan, babasa muna ako ng isang comment. Baka may maambag tayong dito. Sige, magaganda nga yung comment sa mga previous na upload. Nung nagbinondo kami, ang topic nun, cheating. So si Matt Johan Garcia, 4699. Sabi niya, I just wanna pray for everyone in a relationship na ilayo nawa sila sa tukso ni Lord. And if ever nasa point na ng tukso ang babae or lalaki sa relationship, naway mangibabaw ang tapat na pag-ibig at totoo over tukso ang na panandali ang aliw lamang. Ayan. Manifesting a relationship full of love, loyalty, and faithfulness sa lahat. Kung may mga additional kayong answers about paano mo mapakita na naging better yung partner mo, i-comment nyo lang below. May mga di pa kami nasagot yan kasi setup natin medyo hassle. Ngayon bumagyo kasi. Medyo masakit kasi talaga yung mga mga nararamdaman ng panahon ngayon eh. Inunahan ng ng langit umiyak eh. Kainin mo na yan.